Pagising ko nga kaninang umaga ay lambot na lambot talaga ako at ang sakit-sakit talaga ng ulo ko. Hindi kasi ako makatulog ng maayos kagabi dahil napakaalinsangan talaga tapos ang likot-likot pa ng batang maliit at mayat maya nga din siya nagigising. Maluwag pa naman ang higaan namin pero pakiramdam ko talaga siksikan kami dahil kailangan talaga malawak ang space ng dalawa kong batang maliit. Tapos napakabanas nga dito sa kwarto namin dahil kulob na kulob at hindi nga din kami nagbubukas ng bintana tapos ceiling fan nga lang ang ginagamit namin. Kitang-kita ko talaga na hindi komportable at hindi nga nakakatulog ng maayos sa mga anak ko. Ay nako, kung mapera nga lang ako, nako nagpakabit na talaga ako ng aircon dito sa bahay. Kaya lang poor tayo kailangan magdoble kayod pa o kaya triple kayod. Bala ko nga sana gumising ng maaga kanina dahil butuhan, kailangan bago kami umalis ng bahay ay malinis na ang bahay at nakakain na nga din kami. At ayun nga't pornada na naman ang plano ko at hindi nga ako nakagising ng maaga, tanghali na nga din ako nakakilos dito sa bahay kaya ayun, inabot na nga kami ng hapon sa pagboto. Kaya pagkagising ko nga kaninang umaga ay kumilos na kaagad ako, naghugas na kaagad ako ng mga pinggan na pinagkainan pa namin kagabi. Naglinis na din ako sa kusina pati na din dito sa salas para naman kapag umalis kami malinis ang bahay at pag uwi namin malinis pa din at hindi naman nakaka-stress. Hindi ko nga din nabilhan ng gulay itong batang maliit kaya Cerelac na nga lang muna ulit ang pinakain ko sa kanya. Hindi naman palaging Cerelac ang pinapakain ko dito sa batang maliit. Pinapakain ko din to ng gulay pero kapag ganitong madalian, lalo na sa umaga kapag hindi ka agad ako nakapagluto ay Cerelac na nga muna ang pinapakain ko sa kanya. At very good din naman tong batang maliit dahil naubos niya nga ulit ang pagkain niya. Dahil mainit na din ang mga oras na yan ay pinaliguan ko na nga din siya pagkatapos ko siyang pakainin at dito ko na nga siya pinapaliguan sa lababo. Hindi pa naman siya nakakaupo mag-isa pero kapag inuupo ko siya, nakakaupo naman siya pero inaalalayan ko naman. Mas maalwan kasi talaga kapag dito ko siya pinapaliguan sa lababo tapos diretso na nga din ang tubig. At laking tulong talaga dahil meron nga siyang ginagamit na bath chair. Ang ganda kaya ng bath chair na to, kaya kung umuupo na din ang baby mo, tapos gusto mo din siya dito paliguan sa lababo, nako bumili ka na din itong bath chair na to. O bilangin nyo na lang ang layer ng bilbil nitong aking batang maliit. Tingnan nyo naman at napaka-cute talaga nitong aking batang maliit na to. Simula nang nag 6 months nga itong aking batang maliit ay pinapainom ko na din siya ng vitamins at ngayon nga 2 vitamins na ang pinapainom ko sa kanya. Natatawa nga ako dahil meron akong nakitang post na ang dami-dami nga daw pinapainom na vitamins sa mga bata dito sa Pilipinas pero sa ibang bansa isang vitamins nga lang daw ang pinapainom. Hindi ako sa mismong post natatawa dahil sa mga comment nga ako natatawa. Meron kasi akong nabasang comment na kaya daw ang galing-galing ng mga tuwira ng mga bata kahit na 3 years old pa lang ang galing-galing na daw managot dahil nga ang dami-dami daw pinapainom na vitamins. O siya, paano mga ma? Hanggang dito na lang ulit for today's mini vlog.